Hello, good morning po ulit. Resume na po ulit tayo para sa susunod na video. Okay na po. Galatia, Kapitulo 2. Nang makaraan nga ang 14 na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag at isinaysay ko sa harap nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hintil, tatapwat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Datapwat maging si Tito man, nakasama ko, bagaman Griego, ay hindi napilit na patuli. At iyaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim, upang tiktikan ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuod na kami ay supilin kahit isang oras, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat ang mga wari ay may dangal ng konti, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ni naman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman, kundi bagkus. Nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil. At nang makita nila ang biyaya na sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago, ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang sila ay magsiparoon sa pagtutuli at kami ay sa mga hintil. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang bagay ding ito ang pinagsisikapan kong gawin. Ngunit ang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y narapatatulan. Sapagkat bago dumating ang ilang mula kay Santiago, ay nakasalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila'y nagsidating na, siya'y umuong at umiwalay sa mga hintil. Palibhas ay natatakot sa pagtutuli. At ang mga ibang Hudyo naman ay nagpakunwari rin namang mga kasama niya, pati si Bernabe, ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit ang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay ka na gaya ng mga hintil, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo mga Hudyo sa katutubo, bagaman naaalaman na ang tao ay hindi naaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin naman ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo ay araing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang laman. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapang tayo ay araing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay tayo rin ay nangasusumpong ang mga makasalanan. Si Jesucristo bagay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. At kung akin niyang itayong muli ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinatutunayan ko na ako'y suwail
sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus ng kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko nawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Bibreak po ulit sandali. Maya-maya lang po ibabalik agad ako. Comments will appear here. Window Facebook. Back. Back. Comments will up. Slow connection. Window Facebook.